good morning everyone. My name is Rachel Pan and I'm from Obando Christian Church. And ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa opportunity na ito na makasali po muli sa mga Bible skills. And I hope na maging blessing din po itong mga katotohanan na ito at pangalaman po siya ng blessings. Okay? So, open po natin yung mga Bibles natin sa 1 Peter 5 verse 8. 1 Peter 5 verse 8. Basahin ko po. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Who persists steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that were in the Lord. But the God of all grace, who had called us unto his eternal glory by Christ, after ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and establish. Let's pray. Aming Lord, salamat po sa salita niyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa na kami po ang pagpipili. Tulungan niyo po, Panginoon, na isang buhay rin po ito makakatutuhan ng mga kapatid sa mga Jesus. Noong mga sundalo, bago sila makipaglaban or gera, ay kinikilala muna nila yung mga kalaban nila. So, hindi sila pwedeng basta-basta na sumugod or makipaglaban nang hindi nila nalalaman yung strategy, yung mga weaknesses or strength ng kalaban nila. And tayo, mga mananampalataya, madalas sa atin na nagiging distracted tayo sa mga bagay na ino-offer ng mundo sa atin. And nakakalimutan natin na may panganib, na may kaaway, na nag-aabang sa atin. Kaya tulad ng isang sundalo, kinakailangan natin na maging alerto at maging maingat sa mga kaaway natin. Pero higit sa lahat ay dapat magtitiwala tayo sa sapat na biyaya ng Diyos sa atin. Kaya ang tema po natin ngayon ay stay alert, resist the devil, and trust God's grace for strength and restoration. Stay alert, resist the devil, and trust God's grace for strength and restoration. For our main truth number 1, be sober and vigilant because the devil is looking for someone to destroy. Kung makikita natin na sa verse 8 na isa sa mga instructions sa atin ni Apostle Peter ay maging sober and vigilant tayo. Kung makikita po natin yan sa first part na be sober and be vigilant. So, what does it mean to be sober and vigilant? That's our subpoint name. To be vigilant means to be keenly watchful, alert, and attentive to your surroundings to detect potential dangers, risks, or problems. Meaning, being vigilant is not only observing your surroundings, but also has a need to be attentive to detect possible attacks. Now, what does it mean to be sober? Sober means to describe someone who is under the influence of, who is not under the influence of alcohol. But sober also means na you are having a clear and self-controlled mind. Okay? And isa sa mga magandang example ng pagiging sober and vigilant is yung mga watchmen noon sa Old Testament. So, yung mga watchmen na yun, nakapwesto sila sa itaas ng pader ng mga syudad. And ang trabaho nila is i-monitor or bantayan yung mga pumapasok sa lungsod nila. So kung ang mga watchmen na yun, hindi sila nagiging alisto or nagiging mapagmatsyag, pwedeng mapahamak yung mga taong nakatira sa lungsod. Ngayon, ay ano nga ba yung layunin ni Pedro? Bakit niya inutos sa atin na maging sober and vigilant tayo? Because the devil is looking for opportunities to destroy us. That's our subpoint. So, yung second part ng verse 8, sabi doon, that because your adversary the devil as a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. So, makikita natin na kailangan natin maging vigilant, maging sober. Bakit? Dahil ang kaaway ay naghahanap ng malalaman. Makikita din natin na dinescribe ang devil as our adversary, meaning kaaway natin. And
And isa pa sa mga descriptions sa kanya ay siya daw ay isang lion who is looking for someone to devour. And if nakapanood na kayo ng mga documentaries about sa lion kapag nag-hunt siya, ay ang lion, usually pinipili niya yung mga animals na vulnerable, mga may hina, or mga distracted na animals. So kapag nahanap nila yun, tahimik lang siyang nag-roam around and bigla siyang aatake. And marami sa ating mga mananampalataya ay palaging distracted and hindi nagiging alisto. Meaning, ilalagay natin yung sarili natin sa place na magiging vulnerable tayo. And pinapakita sa atin ni Peter yung danger ng kaaway. Ano siya at ano yung kaya ng gawin. So, paano nga ba natin na ma-apply itong katotohanan na ito? Number 1 is pray. Humingi ng tulong sa Panginoon na maging ready and prepared. O ang prayer ay isa sa mga pinakatutulong sa atin na maging prepared and ready tayo. And magpapakita ito lang hindi natin pag-rely sa sarili nating kalakasan, kundi sa power na meron ng Diyos. Number 2 is watch out for things that can distract you or make you vulnerable. So isipin natin yung mga distractions na palaging natin nagagawa sa pang-araw-araw natin. Social media ba yun? Relationships, worries, mga fears. So, ang galing natin yun, no? So, sa tingin niyo ba na enough na nagiging aware lang tayo sa presensya ng kaaway? Tama lang na maging aware tayo sa presensya ng kaaway, pero dapat alam din natin kung paano tayo magre-respond kapag inattack niya tayo. Kaya para sa major number 2 natin, is our suffering is shared by all, so let us resist the devil with steadfast faith. Nakikita po natin yan sa verse 9. So sa verse 9, sa first part doon, sabi na, who resists steadfast in the faith? Steadfast in the faith. So, we must resist the devil while being steadfast in our faith. So, that's our summary. And ano nga ba ang ibig sabihin ng resist and steadfast in the faith? Resist means labanan. You refuse to accept and you are trying to prevent it. Steadfast in the faith means being firmly established, immovable, and unwavering in one's belief. So, kung makikita nyo, hindi sinabi na we must resist firmly in our own strength. Meaning, resisting is not enough. We cannot resist the devil if we are not being steadfast in our faith. Kaya para mas malayaman tayo sa ibig sabihin nito, halimbawa ay inaya ka ng classmates mo na uminom daw sa bahay nila. And natutugso ka na sumama dahil natatakot ka na out of place ka, na hindi ka na nila kaibiganin, or matawag ka ng mga kung ano ng pangalan like KJ, Manila. And habang nilalabanan mo yung temptation na yun, at alam mo na mali at hindi ito kalooban ng Panginoon sa iyo, nag-decide ka na hindi sumama. And tandaan natin no, na hindi ang sarili nating lakas ang magiging pundasyon natin, kundi yung pananampalataya natin kay Kristo. So siguro naiisip natin na bakit parang minsan ako na lang yung nakakaranas ng mga ganito paghihirap, bakit hindi naman naranasan ni, parang hindi naman naranasan ni ganito, ganyan. And if babalikan natin yung second part ng verse 3, sabi doon na, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren who are in the world. Meaning, other believers are also experiencing the same kind of faith. That's our suffering. So sinabi ni Pedro na hindi lang tayo ang tanging nakakaranas ng mga ganito. Lahat ng mananampalataya are also undergoing the same kind of sufferings. And a lot of them also had accomplished or overcame this affliction or pain. And if babasahin natin yung buong book ng 1 Peter, mostly about siya sa persecution and sufferings.
And isa si Peter sa mga nakaranas doon. Diba? Pinugod siya, kinulong, at pinahirapan dahil sa pag-preach niya ng salita ng Diyos. O paano nga ba natin ma-apply ang katotohanan nito? Number 1, maging consistent tayo na magbasa ng salita ng Diyos. So, isipin natin na araw-araw nasa battlefield tayo. And tayo ang salita ng Diyos na tutulong sa atin na malabanan at matalo yung kaaway. So, di ba, hindi tayo pwedeng basta-basta na umatake nang wala tayong dala-dala, wala tayong armas. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Number 2, umanap ng isang accountability partner or mentor na pwede mong i-message kapag nahihirapan ka. So, ask ka sa kanila na ipag-pray ka, na i-remind ka kapag struggle ka sa ganitong bagay or nahihirapan ka na naman. O yun. And matapos natin malaman yung mga instructions sa ating ni Pedro, ngayon naman, paano naman natin titingnan yung mga paghihirap natin? For our major converting, God's sufficient grace can restore us and give us strength. So if makikita natin sa verse 10, first part nun, but the God of all grace. Meaning, most of us believers, ang tendency natin whenever we suffer, we rely on ourselves. But Peter reminds us na we have God, who is the God of all grace. And God's grace is sufficient. That's our self-confidence. So, saan nga ba natin makukuha yung God's grace is sufficient? So, makikita natin yung sa first part na verse 10. And describe ang Panginoon as the God of all grace. Not God of some grace, but the God of all grace. And meaning, lahat ng biyaya na kailangan natin ay sa Kanya nang gagaling. Makikita din natin na sa verse 8 and 9 na merong someone na tutulong or tumutulong sa atin na magawa yung mga instructions sa atin ni Pedro. Na maging sober, vigilant, na i-resist and mag-steadfast tayo sa ating natin. So, minsan, di ba, dahil sa dami ng mga sufferings, mga hirap natin, feeling natin parang wala na siyang katapusan. Pero sinabi dito, isa sa mga comforts natin ni Peter na hindi habang buhay ang paghihirap natin. The sufferings that we experience as believers are not forever. That's our suffering. Nakikita natin sa second part ng verse 10. Then, after we have suffered a while, meaning our sufferings are temporary. And after we have suffered, God has promised us 4 things. He will make us perfect, He will establish us, He will give us strength, and He will settle us. And isipin natin na yung mga paghihirap natin nito ay bahagi ng buhay natin as Christians. And isa sa mga katotohanan at comfort na makukuha natin dito is sapat ang biyaya ng Panginoon. So, paano nga ba natin masasabuhay kung katotohanan nito? Number 1, kapag nasa paghihirap tayo or sufferings, maging consistent tayo instead na maging reactive or emotional tayo. So, paano ba natin magagawa yun? Number 1, mag-set tayo ng fixed na prayer time para maging close tayo sa Panginoon whenever we are suffering or we are struggling. Number 2, show up faithfully sa mga ministries even when you feel weak. So I know na yung struggle na mag-show up kapag may napagdadaanan tayo, pero sapat ang biyaya ng Panginoon, di ba? Na tulungan tayo na mag-show up. Okay? So, sa overall na pag-aaral natin, makikita natin na mahirap labanan ang everyday battles ng Kristyano. Pero hindi imposible dahil sa sapat na biyaya ng Diyos. Kung sa huli, yung focus nito is hindi yung diablo o yung mga sufferings natin, kundi ang Diyos natin na puno ng biyaya na siya mismo magpapalabanan sa atin. The focus is not the devil nor the sufferings, but the God of all grace who personally restored his people. Let's pray. Aming Diyos, salamat po sa katotohanan na napakita natin. Panginoon, tulungan po ang bawat isa na vigilant, sober, na malisis ang kaaway, na consistent po sa mananampalataya natin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mag-rely sa sapat na biyaya mo at hindi mag-rely sa sarili namin.
Salamat po, Panginoon, at nawa maging blessing po ito sa bawat isa at may sa buhay po nila at mga kapatid po. Sa pangalan ni Jesus,